May dalawang Pinoy ngayon na napakalakas sa Pilipinas. Undefeated, hindi pa natatalo. Pinakapaborito ni Manny Pacquiao. Kayang talunin ang lahat ng pinakamalalakas na boksingero sa buong mundo. At maging kauna-unahang 3 division undisputed champion. Ang pagbagsak ni Terence Bud Crawford sa kamao ng Despite the referee wiped the gloves clean and he's walked onto a shot which was an uppercut which sends Camilleri to the canvas to... Oh, and look at that uppercut! Down goes Moon. Not gonna beat the count. That is it. Matapos talunin si Canelo Alvarez at maging kauna-unahang 3 division undisputed champion, si Terence Crawford na ngayon ang pinakamalakas na boksingero sa buong mundo. Pero alam nyo ba na may isang Pinoy na boksingero sa mataas na dibisyon ang kayang tumapat at maaari pang magpabagsak kay Terence Crawford? Ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na boksingero ngayon ng Pinas na si Weljan Mindoro. Pidsak si Crawford sa ating pambato. Lahat ng nakalaban ni Weljan Mindoro ay mas malaki sa kanya, mas matangkad at mas mabigat pa, kaya hindi ka panipaniwala ang mga knockout na panalo na kanyang ginawa. Si Weljan Sandag Mindoro o mas kilala bilang Weljan Mindoro ay ang tinaguriang The Trigger Man ng Philippine Boxing. Siya ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Dumingag, lalawigan ng Zamboanga del Sur. Bata pa lamang ay sinanay na ito para maging mahusay na boksingero. Dala na rin ang hirap ng buhay ay maaga itong nagtrabaho, kaya mabibigat na pagsasaka at contraction sa probinsya ang naging hanap buhay niya. Pinasok niya lahat upang makatulong sa pamilya hanggang madiskubre niya ang kakaibang lakas ng kamao sa pagiging boksingero. Lahat ng nakalaban niya sa Pilipinas ay talaga namang natulog sa kanyang kamao hanggang kinuha na siya ng MP promotion at pinalaban sa Amerika. At may mga namutla, napaiyak, nawasak ang bodega sa sobrang lakas ng bagito nating bida. Araw ng Biyernes, July 28 taong 2023, sa Philippine Games and Amusement Board, Rizal, Laguna, ay napalaban ang ating pambato sa pinakamatangkad na Hapon na boksingero. 6-footer ito na may matindi ring kamao na si Mau Tameda, pero round 1 lang talaga ang inabot niya sa bagito nating bida. Kahit gaano katangkad ang Hapon na boksingero ay binugbog at kinawawa siya ng ating pambato. Dito natin makikita kung gaano katindi si Weljan Mindoro. Sa middleweight division, nice 1-2 by Mindoro. Ang walang nice body by Mindoro. Pumasok din rin yung overhand ni Tameda. Mindoro against the ropes, pero ang aming counter pa siya na nakakawalan. Makaraan lang ang 1 minuto mga bay ay pinakitaan na tayo ni Mindoro kung paano papagsakin ang matangkad na kalaban. Oh! Nice 1-2 by Mindoro! Kamay next down! Kamay next down! Yes! Sa pagbabalik ng laban ay halos hindi pa nga nakaka-recover itong Hapon at mas lalo nga nitong ninamnam ang umaapoy at umuusok na mga kombinasyon ng Pinoy. To each other. Mindoro looking to end the fight agad, ha? Nice body by Mindoro. Pangalawa yung uppercut. Oh! What a right by Mindoro!
Dahil sa husay ng ating pambato, kinuha na siya ng MP promotion para ipalaban sa Amerika at dito lalong nahasa at naging halimaw ang ating bida. Ang kanyang natural na lakas ng kamao ay lalong naging malakas dahil sa mga pagsasanay na itinuro sa kanya ng mga profesional na boksingero at dahil sa sipag ng ating pambato, naging complete fighter na si Weljan Mindoro. Araw ng Miyerkules, July 10 taong 2024 sa Probox TV Event Center, Plan City, Florida, nagganap ang kauna-unahang laban sa Amerika ng bagito nating bida. Makero ng United Kingdom, si Tyler Goodjan ay ang former bare knuckle champion sa United Kingdom. Kilalang di umayaw at napaka-brutal na kalaban kaya medyo alanganing manalo ang ating kababayan. Pero katulad ng ibang boksingero, round 2 lang pala ang itinagal niya sa laban. Round number 1, walking bordado ang kalaban. Gulat talaga at kinalabutan ng mga Amerikano dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Araw naman ng Sabado, November 9 taong 2024 sa Osceola Heritage Park, Kissimmee, Florida ay muling napalaban ang ating bida. Kinaharap niya rito ang isang napakatangkad na knockout artist ng Brazil na si Lucas de Abreu. Ang boksingerong ito ay may solidong kamao at may record na 14 na panalo at 11 sa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona kaya medyo tagilid na naman dito ang bagito nating bida. Pero magugulat ang lahat ng mga Amerikano dahil 3 round lang ang itatagal ng kanilang pambato kontra kay Weljan Mindoro. Sa round number 1, nakikipagsabayan pa dito ang Brazilian na kalaban pero kahit na matangkad dito ay unti-unti na siyang na-overpower ng ating kababayan. It does take punch pretty well to big punches. So now we're talking about this off-air Duro kind of reminds us of Lester Martinez stock. Sa pagpasok ng round number 2, pagdaan ng maladiwatang ringer ay biglang nag-init ang dugo ng ating boksingero at napabagsak niya dito ng 2 beses ang kalabang Brasiliano. To his face. Yeah, he hits his face fighting at this. Smith alongside Chris Altieri, Paulie Malignaggi, Mindoro. Wow, with some power shots. Yeah, but he smothered a lot of it work there. And honestly, get rid of him. One of the difficulties in combat sports, Pacquiao was actually a victim of some head clashes. Just finished his era. Albien. Right there by Mindoro. See like Manny Pacquiao. So yes, I agree with him. I see a lot of guys mimicking that style. Getting over those skis quite a bit. Good right hand. Oh, that lead in. Oh, for some reason I hear Teddy Atlas. See, close your eyes and hit the down. Oh! Big right hand and down. Yeah, some reason he gets hurt. Very, very smart. Oh, couple extra seconds. Mindoro trying to swarm another knockdown. Na-save by the bell pa ang kalaban pero halatang halata dito na di na niya kayang lumaban. By the bell in round number 2. Anymore. That looked like a brain whose brain was stopping. Sa round number 3, dito natatapusin ng ating boksingero ang paghihirap ng kalaban nito. Isang napakatinding brutal knockout na pagkatalo ang sasapitin ng Brazilian na boksingero. Shot down the inside. Oh, right hand. This is over. Wow. Nito lang araw ng Biyernes, December 6 taong 2024 sa United Arab Emirates, Dubai ay muling dumayo ang ating pambato. Makakaharap niya rito ang knockout artist ng bansang Australia na si Joel Camilleri. Pero katulad ng ibang boksingero, round number 4 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Si Joel Camilleri ay ang nagpahirap kay Team Taiso, isang mahusay na boksingero pero hindi rin siya umubra sa lakas ng ating pambato. Nanunood sa laban na ito ang karamihan sa pinakamalalakas na boxer sa mundo, si Terence Crawford, Dimitri Bivol, Arthur Beterbiev at Manny Pacquiao, kaya nagpakitang gilas talaga ang ating boksingero. Round number 1, nagtansyahan ng 2 boksingero pero lamang kaagad dito ang lakas ng ating pambato. The Black trying to swim with gold. He's the earliest introduced to KO of the year candidate. Tyler John getting him out of there in the second. The rest of Shields of Round number 3, malakas talaga ang kalaban at pinahirapan din si Kabayan pero ibang klase po ang ating pambato dahil binaliwala niya ang mga suntok ng Australiano. Uppercut. He's pinned in his own corner is Camilleri. Keen to try and fashion a clinch, but then just beautiful 2-shot salvo to the body from Mindoro. Perhaps his best punches and got real leverage onto his shots. But now it's Camilleri walking
knocking down a knockout artist, and he's teeing away to the body before cuffing away with a right hook to the Asian Continental title. And Camilleri landing with the inside of the glove, and then an altogether cleaner right hand, and another one from Camilleri, followed by a left hook, bouncing beautifully off the ropes as Mindoro tries to respond with a right uppercut of his own. But he's walked back across the ring by Camilleri to smother the man from the Philippines. Looking for a right hand off the back foot, and a very clever display once again. Dito sa round number 4, tatapusin na ng kabayan ang paghihirap ng kalaban. Sobrang lalakas ng kamao ang pinakawalan ng ating boksingero. Ilang beses binalangang nakatayo ang kalaban, kaya walang nang nagawa dito ang referee at itinigil na ang laban. Back to the ropes and lands with a right cross. Clever boxing out of the corner from Camilleri, who's remained responsible. But now he's beginning to be teed off upon by Mindoro. Is this a stoppage? No, it's a standing count. So, ref against Camilleri. Oh, that's a beautiful right hand on the resumption, but now Mindoro has got his man going, and he's seeking to demonstrate that he is a precise and merciless finisher once again. It's an awful long time to negotiate. Beautiful left hook, but then a right hand in response from Camilleri. But Mindoro really is finding the range on his punches now and wearing all of them flush. Here's Camilleri. He's endured it far. He's taken a standing count. Back into the breach. Steps Mindoro. Senses that he's got his man going. His referee's respite. The referee wipes the gloves clean. And he's walked onto a shot, which was an uppercut, which sends Camilleri to the canvas to take the second count of the like Mindoro. That could well be a long 90 seconds. Camilleri on the ropes above our commentary position. Bobbing and weaving, trying to hold up. He's taken a right uppercut and the towel has come in. Dino Billinghurst in Napahanga lahat ng pinakasikat na boksingero ngayong era sa galing ng ating bida na posible talagang humilera sa pinakamagagaling na boksingero ng Amerika. Araw naman ng Sabado, June 7 taong 2025 sa Boeing Center, Techport, San Antonio, Texas ay muling dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito ang isang napakatindi at undefeated na Meksikano sa middleweight division. Si Omar Ulysses Gutierrez Munguia ay ang ipinagmamalaking boksingero ng Mexico. Sa kanyang 8 panalo, 6 sa mga ito talagang pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Pero katulad ng ibang boksingero, round 1 lang ang itanagal niya sa ating pambato. Number 1. Dito mga boss, makikita natin na napakahusay din talaga at matibay ang kalaban ni Mindoro. Sumusuntok at umaatake din ito. 8 wins, 6 sa pamamagitan ng knockout at walang talo ang boksingerong ito. Pero titingnan natin si Mindoro kung gaano katindi ang kamao nito. Ayun, binira parang maso. Nahilo ang kalaban at napaupo doon mga kaibigan. Inantay ng referee at medyo sa tenga ang tama. Kaya hinayaan lang ng referee. Pero para sa akin malinis yon mga boss. Protect yourself at all time sa boxing. Sumusugod mga kaibigan. Makikita natin dito yung galaw ni Mindoro na talagang nag-improve dahil siguro sa mga training na nakukuha niya kay Marshall at sa mga professional trainer sa Amerika. Boogs! Grabe yun, no? Ang lalakas na mga kombinasyon ni Mindoro. Baliwala yung suntok ng kalaban. Tandaan natin na undefeated tong kalaban ni Mindoro, ha. Boom! Grabe yung mga uppercut, oh. Boom! Body shot. Boom! Uppercut. Grabe nangyari sa kalaban ni Mindoro dito mga boss. Ang lakas nun, body shot. Pinagsamang uppercut at body shot. Parang Mike Tyson yung galawan na yun. Yung favorite moves ni Mike Tyson na body shot bago uppercut. Kuhang-kuha ni Mindoro mga kaibigan. Panalo si Mindoro dito. Round 1 knockout. Siya na ngayon ang pinakamahusay na boksingero ng Pilipinas. 14 wins with 40 knockout, walang talo. Lahat ng kalaban pinatulog sa ibabaw ng lona. Ganito katindi yung boksingero ng Pilipinas. Iyak yung kalaban niya, oh. Grabe. Sobrang lakas at sobrang sakit ng pakiramdam no, no?
Grabe, napaiyak sa sakit mga kaibigan. Aabangan talaga tong batang boksidor na to na si Weljan Mindoro. Sikat na ngayon sa Pilipinas to. Yung mukha ng kalaban namutla oh. Grabe yung lakas ng suntok, 2 maso. Mala Mike Tyson na suntok mga kaibigan. Body shot sabay uppercut. Tanggal ang ulo ng kalaban. Body shot first. And backhand shot right there. Yes, he took the first one. So you should have been alert. There was one that whizzed by him already right before this. You gotta be alert to it. Mindoro whizzed that first one by him. Yeah, he stayed in the same position. So Mindoro said, you know what, I'm gonna throw it again. Nito lang araw ng Biyernes, August 15 taong 2025 sa Probox TV Event Center, Plan City, Florida ay muling may naghamon sa ating bida. Si Dormedes Potis ng Colombia ay ang pinakamaangas at pinakamatangkad na boksingero nila. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round 3 lang din ang itinagal niya sa bagito nating bida. In the purple and white, Pontus has only been stopped one time, but he was stopped. So let's see if that Shinji 3 fights that his opponent, native of Columbus, has been in this a long time. The body shot there. But wait. Oh, nice. Sneaky uppercut with the left. I've never seen Mindoro throw this many fucking punches early. And Pontus looking for a way up there. And this one was looking for a grab punch. I didn't see. Yeah, Pontus bleeding very heavily. Oh, there is again. To his right to the body. Mindoro did his homework, and you know what? He aced it. In his last fight, Mindoro and his team did their homework. It's stay away from the offense. Survive round number 1. Real problem was his belly button getting pushed into his body. Now adding some explosive footwork in. Another great body shot. You heard the wind leave his body. Calling that one a push. Another body shot followed by the uppercut. Bolter's trying to keep him off with the left hook, but let's look over again. Well, John's not going anything, John, now, you know. If he doesn't start to step up in the level of opposition, people are going to start to wonder whether he wants to step up in the level of opposition. You guys do, but they're not looking to do that for one. They want to actually do something in the sport. The coach was saying that we need to step him up. This obviously is his return fight. It's a great moment for him. Oh, man, right in front of us, ripping the bodies both sides. He's scheduled for 8. I would be amazed. KOs you're ever going to see. Look at that beautiful shot right up the middle. Vicious uppercut. Pontus trying to clinch, but taking punches in return. Pontus trying to be physical and smart to work. It's very crafty, though. Very, very crafty. We've not seen that from Mindoro. Great things there he is. Taking a knee. Motion knee. That's you're allowing your opponent to take one. Yep, the strafing shot that runs across. Si Weljan Mindoro ay ang pinakamalakas nating boksingero na maaari nating itapat at pwede pang magbabagsak kay Terence Crawford at Canelo. Di na magtatagal ay magiging world champion na natin ito. Mayroong paboritong alaga si Floyd Mayweather Jr. sa middleweight division. Ang napakalakas future superstar sana ng boxing si Bernard Joseph na ang karera ay sobrang promising. Pero nang makaharap niya ang Pinoy na may 72 wins, nawasak ang kanyang pangarap at napaiyak talaga ang kanyang amo na si Floyd Mayweather dahil 3 rounds lang ang itanagal ng kanyang paboritong boksingero mula sa ating pambato. Bukod kay Weljan Mindoro at Manny Pacquiao ay meron pang isang Pinoy na boksingero sa mataas na dibisyon, super middleweight division. Ang napakatindi ng kartada, undefeated, hindi pa natatalo at winasak din lahat ng nakalaban. At ito yung Pinoy na boksingero na nagtuturo kay Weljan Mindoro.
Si Yomer Felix de los Santos Marcial o mas kilala bilang Yomer Marcial ay ang ipinagmamalaking boksingero ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Mula pagkabata ay lumalaban na sa SEA Games at Olympics ang ating boksingero. Napakarami na niyang inuwing ginto, silver at bronze na medalya. Literal na bayani ng Pilipinas ang ating bida. Lumalaban ito sa mataas na dibisyon ng boxing, ang Super Middleweight Division. Pinagsasabay niya ang Olympics at professional boxing at hindi biro ang kartada niya sa Olympics dahil meron na siyang 72 wins with 26 knockout. Mas matindi pa sa kartada ni Pacquiao ang record ng ating boksingero, kaya naman literal na halimaw ang ating pambato. Araw ng Sabado, April 9 taong 2022 sa Virgin Hotel Las Vegas, Nevada ay dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito si Isaiah Hart, isang bato-batong Black American na boksingero, at dito gumawa ng imposible ang ating pambato. Sa laban na ito, kahit na ilang beses na pabagsak ang ating kababayan, tumayo pa rin siya at tinapos ang kalaban sa ika-4 na round ng kanilang bakbakan. Relax lang. Ang mera. Uy! Putang ina. Mer, depensa! Hey! Let's up! Magaling ka pa yan! Galaw! Galaw! Dula lang! Galaw ulo! Galaw ulo! Nice! Balik! Magaling ka pa yan! Balik na ulo! Maayo ka ba na, Sam? Doon ka guys! Yo! Yo! Mer! Kada! Dahil sa matagumpay na panalong ito ay nagimbal ang buong bansang Amerika at matagumpay na nagpakilala ang ating bida. Araw uli ng Sabado, February 11 taong 2023 sa Alamo Dome, San Antonio, Texas ay muling dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang pinakamalakas na boxer ng Argentina, si Ricardo Ruben Villalba. Ay matindi rin ang kartada na may 20 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at 2 lang ang talo. At nangako pa ito na papatulugin niya ang ating bida, pero 2 round lang pala ang itatagal niya. Let's go! Hi! Let's go lang! Here! Here you go! Hi! Nice! Nice! Mueve la cabeza! Mueve tu cabeza! Nice! Mueve cabeza, man! Mueve cabeza! Nice! The mano arriba! Circulation! Nice! So good! Nice! Nice! Hands up! You don't like it? Good! Nice! Very good again! Get ready to counter! All night, baby, all night! Keep jogging them, man! Nice! Come, give me a come! Keep calm! Keep calm! Be aware! Be aware! Be aware! By the way, I love that left hand to the body from Marcial. Sometimes it's a straight left, a lot of times it's a sweeping left.
that comes real low and then up almost. Good left hand. Hurts the Argentine. Folks, I don't know. And then that right hand drops him. Villalba is down for the second time in as many rounds in this middleweight contest, and the referee has seen enough. Dahil sa mga sunod-sunod na mga panalo na palaban na sa Pilipinas ang ating boksingero, araw ng Sabado, March 23 taong 2024 sa Ninoy Aquino Stadium, Malate, Manila, nakaharap ng ating boksingero ang pinakakinatatakutang boksingero ng Thailand na si Todjak Sinam. May record na 22 wins with 19 KO, samantalang wala pa sa kalahati ang record ng ating pambato, 4 na panalo at 2 sa pamamagitan ng KO, kaya heavy underdog ang ating boksingero. Pero sa labanang ito, 4 na round lang ang itinagal ng Thai na boksingero. I think it's about 175. Sean, this is all business here. That's going to remember Sean with colorful trucks up against the beachwear of That's right. Sinam, huh? We've got a good sized crowd. We don't know. You know, ready to It depends on what condition he'll be in after this fight. He might just go straight to maybe a hospital, depending on how much punishment he takes. Gusto ko ipunto mo na maganda yung pagkakakat. For you to be able to keep that power, but maybe you might compromise your speed. Kasi yung mga kalaban niya malalaki kinito, Oo. di ba? Yung mga East Europeans, di ba? Ito na. Ito pinapaspasan na ni Yumir Marshall. Yung uppercut. Oh! And look at this. The Thai drops right in front of us and he's still shaking. Well, he doesn't know where he is. Just one uppercut. One It's uppercut. down. It is over. Dahil sa impresibong panalo ng ating boksingero ay kinuha siya para maging undercard sa laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios araw ng Sabado, July 19 taong 2025 sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada ay muling dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito ang kinatatakutan at bato-bato ang katawan, isang Black American. Si Bernard Joseph ay may 11 panalo at 5 sa pamamagitan ng KO, pero katulad ng ibang boksingero, round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating pambato. Siya ang isa sa paboritong alaga ni Floyd Mayweather Jr. sa super middleweight division. Future superstar ang boksingerong ito, pero winasak lang siya ng ating pambato. Round number 1, maliksi talaga ang future superstar na kalaban, pero hindi ito umubra sa lakas ni Kabayan.
Olympic breathe. Yeah, go to work. Trenches. Dahil sa husay at galing ng ating kababayan ay hinangaan talaga siya ng mga Amerikana at Amerikano sa Amerika. Namangha at napahanga ang mga manunood sa Las Vegas, Nevada. Nagpa-picture pa talaga sila sa napakagaling na ating bida. Di na magtatagal at magiging world champion na natin ito. Siya na ang bagong ipinagmamalaki ng mga Pilipino.